Ayan guys, good morning. Ayan, may unit tayo dito guys, another ER40. Ayan, ang problema nito daw guys ay ah, hindi stable ang kanyang andar, taas baba. Unang naging problema nito guys ay yung tubig niya humahalo sa langis. Ayan, nasolusyonan na ng father ko yung ano, yung problema na yon, na yung kanyang tubig ay humahalo sa langis. Ang isa pang problema nito guys ay ano daw, hindi daw stable yung andar, taas baba. Napalitan na daw niya ito ng nozzle tip, taas baba yung andar. Ayan guys, check natin tong makina na to kung ano yung naging problema. Dito tayo mag-umpisa sa ano, injector niya. Kasi pinalitan niya daw ito ng nozzle tip. Check natin guys kung maganda yung buga ng ating nozzle tip. Guys, nakalas na natin yung kanyang injector. Check natin to. Ayan, bago yung kanyang nozzle tip. Check natin yung buga nito guys, kung nasa tama yung buga nito. Kabit natin siya dito guys sa kanyang fuel line. ER40. Ayan yung ating ginawa na isa. Ayun yung ating nakaraan ginawa guys, ER40 rin. Ayan, nakasabit siya sa water pump. Ayan, ganito lang gawin nyo guys. Check natin yung buga ng kanyang nozzle tip. Ayan guys, ikutin natin yung kanyang makinita. Kasi nga ito ay bago daw yung nozzle tip nito. Pinalta ng aking father. Kaya lang hindi daw stable yung andar, taas baba. Ayan, ikutin natin to guys, yung kanyang makinitahan. Obserbahan natin to guys kung anong naging problema dito. Ayan. Ayan guys, kung may napapansin kayo, may bumubula dito. Ayan, ito yung nakita kong problema nito guys. Kulang siya sa higpit. Singaw yung ating injector. Ayan, baka mangyari ito sa inyo guys. Taas baba yung inyong makina, taas baba yung andar. Check nyo lang yung inyong injector. Baka singaw or kulang sa higpit. Ayan guys, higpitin lang natin to. Tsaka testingan natin ulit yung buga dito sa kanyang nozzle. Tingnan natin yung buga dito guys, kung maganda yung buga niya. Kasi walang buga yung ating nozzle tip, mahina. Kung hindi natin i-prime, hindi siya umandar. Ayan, check pa natin ang isa kung may lalabas talaga ditong fuel. Ayan guys, kung mapapansin nyo, kapag binilisan natin ng ikot yung ating makinita, may supply naman guys yung ating nozzle tip. Kaya lang mahina dahil nga sa singaw yung ating injector guys, kulang sa higpit. Ayan,
kalasin natin ulit ito guys. Check natin kung ano yung ginawa ng father ko dito. Baka kasi maaring bumaliktad din yung mga parts nito guys sa loob. Ayan, kalasin natin. Check natin guys. Ayan, ito na guys. Dahil nga luwag yung pagkahigpit ng aking father dito. Ayan, madali lang nating nakalas. Pagpasensya nyo na guys, medyo maingay yung ating tutorial, maingay yung gansa. Ayan, check natin yung mga parts nya dito guys. Kasi maaring bumaliktad. Maari din kasing bumaliktad to. Kwento nyo sa akin guys ay nalaglag daw yung mga pyesa nung pagkakalas nya. Hindi niya malaman kung paano ikabit. Ayan. Kaya nag-decide tayo na i-check na rin tong pyesa. Ayan guys, bumaliktad nga yung pyesa nya dito sa ating injector. Ayan, ganyan ang kabit nya guys ng ating yung parts nya sa loob. Ayan, dapat itong butas guys ay naka-shoot doon sa ating nozzle tip. Ayan o. Kasi kapag bumaliktad yan guys, ganito ang gawa nyo. Itong maigsi yung inyong inilagay. Katulad nito. Kapag baliktad yung kabit nyo nito guys, mahina ang tensyon ng spring yan guys. Kapag ganito ang kabit nyo. Ayan o. Dapat yan ay ganito. Ayan, yung butas na yan ay yun, nakapasok doon sa ating pinaka nozzle tip. Dapat itutulak niyang yung titi na yan ng ating nozzle tip. Ayan guys, ito yung naging problema. Kaya mahina yung supply ng crudo, tsaka yung isa pa ay kulang sa higpit. Kaya taas baba yung andar, tsaka mahirap pa andarin. Kung hindi natin i-prime, mahirap pa andarin yan guys. Yan, ikabit na natin yung ating injector. Yan. Yung butas na yan, ipasok natin doon. Yan. Kasi pag bumaliktad yan guys, ito mahaba. Itong isa maigsi. Kaya hihina ang tensyon ng spring kapag baliktad yung kabit nyo. Kapag ganyan ang kabit nyo, kailangan yan ganito. Yan. Okay. Kabit na natin. Ayan guys, at naikabit na ulit natin. Make sure lang na nahigpit nyo ng maganda to guys, para walang singaw, para buong buo yung puslit ng ating fuel dito sa kanyang nozzle tip. Ayan, check ulit natin, kabit ulit natin dito sa ating fuel line. Check natin yung buga nito. Kasi matagal ko na tong pinapapaltan guys ng nozzle tip. Kung hindi pa, mahirap pa andarin. Hanggang umaandar pa sa prime guys ay halos ayaw nilang palitan ng nozzle tip. Ayan, kaya ayan, medyo mahirap na sigurong paandarin kahit i-prime nila. Kaya nagpalit na sila ng bagong nozzle tip. Ayan guys, check na natin. Check ulit natin yung buga nito. Higpitan natin tong kanyang pinakanat dito. Ayan, obserbahan ulit natin. Ikutin ulit natin tong kanyang makinitahan.
Ayan guys, kung mapapansin nyo, maganda na yung buga ng ating nozzle tip. Dapat ganyan yung buga ng nozzle tip guys, para hindi mahirap siyang paandarin. Kabit na natin tong kanyang injector. Saka paandarin natin. Ayan, at naikabit na natin yung kanyang injector. Testing natin paandarin kung stable na ba yung kanyang andar o taas baba pa din. Ayan. Ayan guys, okay na ulit itong ating ER40. Magagamit na ulit natin. Ayan, ito yung medyo maingay sa kanya. Kalog yung bearing ng fan. Parang kumakain ng bakal. Ayan o, lakas. Ayan, yun guys, sana'y nakakuha kayo ng idea kapag yung inyong makina ay taas baba. Check nyo lang inyong injector. Ayan, paandarin ulit natin. Isa pa kung one click.